Hello mga ka-travel! It's 5 o'clock at nagtitake na po kami ng breakfast. Maaga po tayong nagising today around 4 a.m. para mag-prepare kasi pipick upin po tayo ngayon ng van ng mga 5:30 a.m. On time sila guys dumating kaya better na maaga pa lang nakapag-prepare na kayo. Yung van po pala na to na nag-pick up sa amin is included po dun sa package ng travel and tours. Marami po pala kaming kasabay dito sa van and pati po yung mga tour guide kasama din po namin. Yung travel po papunta sa port will take about 30 minutes. 6:15 a.m. is nakarating na tayo dito sa port and magre-register po muna tayo and mag-aantay lang po sabihin na ng staff nila kung kailan po tayo sasakay na dun sa bangka. May pangalan na yun tapos kapag hindi ko na pangalan. Babaon mo, di ko mas nandiyan. While waiting guys, ay mag-shoutout po muna tayo. Thank you all for supporting Branyos Travel. Please subscribe, like, and hit the notification bell below. And this is it guys, pwede na tayong sumakay ng bangka. So pipila lang tayo na maayos para hindi tayo matamaan ng mga ibang sasakay. And time check, it's 6:45 a.m. Nakakatuwa guys kasi bukod sa mga staff dun sa bangka is may mga mag-a-assist din sa inyo ng mga uniform personnel. Marami rin pong pasahero. Bukod pa sa mga pasahero is may mga isinakay pa silang mga motor. Ayun nung mapuno na po ng mga passengers yung bangka, ay tumalis na rin kami mga siguro before 7 a.m. Nag-start na bumiyahe yung bangka. Umpisa guys, relax lang yung biyahe namin, kalmado pa yung dagat. Ayan nga at ine-enjoy pa natin ang sunrise. Pero guys, sa kalagitnaan na po ng biyahe namin is ito, nagsisimula na po talagang lumaki yung mga alon at gumigewang-gewang na po yung aming sinasakyang bangka. Lakas. Gewang-gewang yung sasakyan natin. Nasusuka na ako. First time nyo guys and alam nyo may hiluhin kayo sa biyahe, 1 hour before dapat uminom na po kayo ng Bonamine para maiwasan nyo pong mahilo at magsuka.
first time na kagaya ko, talagang natakot ako dun sa mga alon na yun. At saka yung paggewang-gewang ng bangka, parang feeling ko tataob kami. After 20 minutes guys, salamat sa Diyos at nakarating tayo dito sa Sabtang Port ng maayos at ligtas. Si Kid Dwight. Isang biyahe. Grabe pala yung alon. Ay, nako. Normal lang na alon. Normal pa yun? It's the normal wave that we have. Grabe. Kalmado pa yan. Kalmado pa yun. Anyways, welcome to Sabtang. Yes. Sabtang, by the way, is the smallest inhabited island in Batanes. Smallest. Yes po. Tama. So, Parang less malaki than 2,000 na population dito sa lugar. Less than 2,000? Yes. And before we start the tour, mag-register muna tayo. And then if you need to use a comfort room, meron po tayo. At ang first stop po natin dito sa Sabtang tour natin ay yung Sampayan. Dito tayo sa kabila para maiwasan natin kung marami. Ang dami kasi nito. Oo nga, dami. Punong-puno. Unahin muna natin sa kabila. Tapos babalik tayo Okay lang. sa Morong Beach. Yan ang last stop natin bago yung lunch. By the way, okay lang ba sa inyo mag-reserve tayo ng lunch dito? Or sa kabila na lang? Kasi abutin din kasi tayo ng lunch time pabalik sa kabilang island. Pero hindi naman kaya maraming tao ang kaya na. Hindi naman maraming tao sa kainan dito. Hindi naman masyado. Okay. Today, ayan, register muna tayo dito. Stone houses na yun. Hello, here. Ay, just a little then okay. Yung pangalan. Tara, may patugtog. Oo, ganda nga ng sound free. Wow! Kuya Val. Hello, Kuya Val. Welcome to the vlog. Charot. Mag-gay ka sa vlog. Sa local from here. Matando ang sir. Ibatan din ang salita. Alright, so our first stop will be at the Binyan, Sampayan. More or less, we have 20 minutes to get there from here. Okay. Ito yung pinaka-sentro, ma'am. So, we'll be visiting two of the barangays ng Sabtang dito sa southeast part ng island. Yung barangay Sampayan, tsaka yung barangay sa Bidot. Nadadaanan natin. Balance our loads. Heavy motor boat. Sa lugar doon din. At ibig sabihin mabigat yung nasa pinakailalim niya. Yun ay nagbabalanse. Since it's designed after the usual roads, talagang hindi na talaga kailangan ng outrigger. Nakadepende yung stability niya dun sa hull.
waves of Batanes, diba? Pwede siya sa ibang lugar kasi close yung hindi open sea. Hindi ganun halos flat lang din ang dagat. Kami ito sa Batanes talagang mas prone siya mag-capsize dito. Naputo lang kami lang dati ko lang, wala nang balance. Hindi kakayanin niya. Mababa. Kasi sa amin sa Leyte, sobrang tataas. Hindi lang pakit. Oo. Marami kasi yung mga, di ba may kumparahan sa inyo? Oo, kumparahan kasi. Oo, lamig ng hangin. Bumili ng mga souvenirs, meron po dito. But for now, baba muna tayo. Magmuna ka na kasi. Yo! Hey, kami araw. That's why. Grabe. Walang nanamnamin. Kanina kuya, binigyan mo kami ng trivia yung yung dito sa Sabtang, less than 2,000 ang mga residents. Doon sa Batan, mga ilan? Sa Batan po, since we have 4 towns, we have 4 towns in Batan Island. Basco alone is more than 8,000 eh. The most populated island talaga is yung Batan Island kasi sasandun yung 4 munisipyo. Pero mas, ano ba yun? Mas malaki pa rin ba yung Mas malaki. That's the biggest among the islands of Batan. pati sa dami ng residents? Mas marami pa rin. Mas marami talaga yung Batan. Kasi yung Itbayat Pam is just an island. Ang layo din kasi niya. Oo. Pagkaling sa Batan, papuntang Itbayat, mga ilang oras? By boat is mga 2 to 3 hours. Ay, grabe. Pero meron din kami mga
lang, nasa 20 minutes Ah, lang. 20 minutes. Sabay natin si Dino at Sino po? vlogger. Nasa? Si Lorenzo. Nandyan siya? Ah, ganito. Sabay natin, hindi niya napansin mo. Daming tao. Yung matangkad. Wala may boses. Makapalang kilay. Balbas sa Oo. Dino Lorenzo. Uy, ang cute! Dino Lorenzo pala yun. Tiffany! Uy! Hello! Cute niya. Pero alam niyo, saan ka punta? Sumunod siya. Bye-bye! Miss na yung aso niya. Grabe. Ganda. Wow! Ganda! Wow! Parang kakain experience talaga itong Batanes. Maglalakad ka sa ganito tapos bangin-bangin na yung kapat na. Ay, saan? Ayaw mo lang. Ayaw mo lang. Diyos ko. The view of this Wow. Ganda. Kaya ano din to eh. Free na photoshoot. Ano din to? Location din. Daniel Padilla. And Catherine Barbado. Pinagagisa na. Uy, ang taas ah. Salamat. Ay, sakit sa binti. Hindi tayo nakakapag-exercise. May trekking din dito talaga. Ooh. Wow.
ng Batanes, kaya bawat sulit bibidyo ako. Ha? Ba't pala nagtali ako ng buhok? Tingnan mo silang cute nila. Oh. Yung naglalakad ang cute nila. Ano lang, maliliit. Yung isa. Tatawa-tawa ka ba? Maging ganyan ang papa niya. Di naman, nakaya mo nga eh. Doon pa nga tayo sa taas kanina. Kasi may maharang-harang pa. Paano kung gano'n lang? Anong harang? Uy, hindi ako pwede dun eh. Lobster. Anong iba? Anong pwedeng iba? Kahit isda lang ako. Isda lang. Sige, mag-lobster kayong dalawa ako. Okay lang ako kahit hindi. Dati may light post dito, pero kinain na ng kalaw. Ang hangin. We found our place on the branch of an old gum tree. Our feet would sway to a voice in the breeze. And birds would sing on the banks of a narrow stream. These memories will stay with me. We made our way to a hill beside the sea. With salt in the air and sand on our feet. We felt the sun as it burned upon our skin. These memories will stay with me. Gusto nyo mag-buko or Sige. makakanin dyan. Tignan yung aming native wine. Anong delicacy dito sa Batanes? Pinakasikat. Root crabs kami ma'am kasi yan lang Root nakakasurvive crabs. sa Ah, harsh okay. conditions. Oo nga.
Example. Sama, we have the sweet potato. Oo, yun. Wakay. Wakay. Ube. Taro. Mm. Tapos yung toge. Toge. Tapos yan, mga garlic, onion. More on food crops talaga. Pag marami yung harvest, in-export ko. Especially the garlic and yung onion. Mga native eh. Maliit pero matabang. Relax ka lang. My God, parang madudulas ako ah. Pwede magpaa? Okay lang yan. Para kasing hindi na makagrip to ng masyado eh. Paano tayo? Tapos may tayo pa na kami. May sumama. Tara. Okay. So, nagsariling sikap na po siya. Nandito tayo sa kay nanay. Nanay Matilde. Matilde. Sa may team yan. Sinabayan. Ikaw, ma'am, gusto mo? Di, makikihigop lang. Hindi, okay na po. Gusto ko to. Siya po ay pioneer po dito. Ang init. Masarap di ba kahit wala nang ano? Native na tsaa. Yes, our local wine. We call it tubho. Ah, tubo rin to. Ito, yung Family siya ng middle-headed. tubho. Oo, hindi naman tubo. Ah, okay. Tubo yung ano yun. Ang tubo, Sugar ito cane yun. anak. Sugar cane wine. Okay, tas ito, seaweeds. Seaweed chips. May free taste yan. Ivana Batanes. Magkano ng per ganito? 50. Ay, hindi nagbabasa. Sorry. Si sir may-ari nito. Hi, Hanggang ngayon, hihingal pa rin ako kasi paakyat siya. Sarap nga eh, cardio we exercise. have ample time naman. Sasabihan ko kayo kung
Ano yun? Yung 20? Ito? This is pancit. Pansit? Pancit bihon. Luto na yan? Oh, specialty ni Nana. Ay, talaga? Tapos may bukayo. Oh, masarap yung bukayo. Bukayo is magkano po? Masarap yan. Uy! Taste Yan. Buksan mo. Free taste! Oo, i-taste mo. Ang dami nating free taste. Pwedeng ano, kung hindi nyo pa Pwede ba pakita? Yan. Oo, pansit talaga. Kasi ang tawag na Galing! kabaya sa breadfruit leaf. Ito yung ginagamit na plate. Dito sa Batangas. Alam mo yung radyong ganun, parang ang lakas maka-nostalgic na. Oo. Ano? 1990. Oh, truth. Napakapayak ng buhay. Dito na rin po kayo nakatira, Nay? Hindi, sa babaho. Sa baba rin. May pre-taste. Kayo nila 100. Oo, ito yung native na tsaa nila. Ano daw? Made in ano? Tuba. Tubho. Then, buko. Ito. Native wine. Yan nila natin. Yan yun, yung tea. Pakita mo nga ulit yung kinakain mo. Pansit sa dahon ng Breadfruit tree. We call it kabaya. kabaya. Paalam sa Pacifico. Naman ang World Wildlife dito ay nung March. Bahagi ang information dito. The thing connecting people. Ang tema po ngayon doon ay connecting people and the planet. Marami mga souvenirs si Nanay. Hango nyo rin po yan o gawa nyo po? Mga anak ko gumagawa. Anak nyo po. Galing. Stone house. Pag wala silang Nice. pasok, yan ang ginagawa nila. Itong malaki, 150. Ay, 250. 150. At saka, yung maliit po, 100. may 100 din. Kung gusto ko yan. Ang cute. Tamis ng buko mo na yan. Batanes eh. Yung kanina pinagalingan natin, ano tawag doon? Ito? Oo. Tin yan. Itong taas. Pero Ano sa yung baba, spelling? T-I-N. Hindi ko lang sure kung N niya or Y. Tin yan. Parang Y. Ayun, punta naman dito.
Sabtang Weavers Association. Ano po? Walang siguro nag-CR lang. Pero may mga nakatoka dito everyday. Para mag-demo ng paggawa nitong mga bakul tsaka yung mga kanay. So, Bakul. welcome to Chabayan. Chabayan is a very small village with less than 50 families na nakatira pa. Napaka-peaceful. Cute naman. Dito. So, one of the materials they used, by the way, yung bakul making is yung palm leaf. We call it buyaboy. Ito po yung Philippine dates po. At marami po dito. It's endemic here in Sabtang. Along tayo papunta dito, maraming mga ganito. Maraming mga nakatanim lang. So, Yan ba yung sa Palaspas? hindi po. Ay, iba yun. So, this is one of the materials they use in bakul making. So, bago nila maggamitin to, it has to be shredded first. And they use the special shredder. Kaya kailangan gumamit ka nito kasi matalas. Baka mamay pat yung balat. Ano yung ano niya? So, Pako? pako po. Yan. Kailangan mo na siyang i-shred para fine. Maging fine. And then, let it dry for a day bago mo siya gamitin. Yung kunyari yung ganyan yung Tinatanggal. ginagamit na nila, mga ilang taon pwedeng gamitin? Depende po. Kasi kung... Taon ba? Taon? It can Mukhang last. matibay yan eh. It can last. Lalo na pag yung secured yung ano po, pinalalagyan niya. Like yung pag nabasa patuloy muna bago mo i-store. Matagal po. It can last more or less siguro mga 3 years. 3 to 5 years po. Diba? So, ang purpose niyan is to protect your head and your back from the heat of the sun and also from getting wet pag umuulan. At ginagamit talaga ito ng mga locals, especially pag pupunta sila sa kanilang mga bukid. So, kaya siya nakasuot din sa ulo dahil kailangan free yung hand mo. Kasi makapagtrabaho. Kilos. Magkaiba yan. Yung pang babae sinusuot sa ulo, we call it bakul. Yung pang lalaki naman, we call it kanay. It's a vest type. Kanay. Kanay. Pareho lang din dun kay Partner ano. nito is talugong. 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 Oh, model. Yung gano'n kay ano. Okay, Lolo Dakay. Lolo Dakay. Ba nagsuot kayo kahapon? Okay na yun, magsusot ka pa. Kahapon pala yun. Kahapon ka sa South Batan. Yung nagsuot ka na nun. Gusto ko magsuot dyan no, naglalakad sa ano. Pwede ba yun? Yun kasi, Pwede po. Actually, pwede siya. pwede yun. Pwede niyong dalhin alam daw eh. Balik na lang natin mamaya. Ikaw na yun, Ano Makati. lang po. Naano ako. Could give donation to help this local weavers na. Sige na, para sa pictorial. Good morning po. Nahilo ako. Nabigla ako dun sa buko ni Nana. Hala ka. Sige po. Diba, vitamin nila chibut na. Oo. Sila ba, ano? Magkakamag-anak kayo? Halos ba? Halos ano kasi 50 families. Nakakatuwa naman. Oo, siyempre maghanap sila sa ibang Sa ibang lugar, no? Dadalhin nila dito. Oo, yun. So, most of the houses here, more or less mga century-old houses. Century old? Century-old houses. The same din ng House of Dakay sa Batan. It's made of lime and stone, and then the roof is made of pugon grass. Oo nga, no? Isa pa meron. Fishing and farming. Ang cute ng bahay. Oh, ang baba. May mga storage din yan sila sa ilalim. Ilalim. May signal din ito. Yun na nga yung machibuno-buno. Kasi may nagbububong dito. So, until today,
uso pa rin dito yung bayanihan. Mm. Collective efforts ng mga locals Mm. para tulungan kung sino man yung magkakapagawa. Galing. I think Napansin ko dito talagang palabati talaga yung mga Opo, tao opo. sa Batanes. Ano? Kahit kagabi, naglalakad kami, madilim na. Parang Mga bati talaga sila. Parang halata bang kapag ano, hindi taga doon. Yes po. Kasi parang halos kilala na. Mm-mm. Ang cute naman ang church nila. We call it Tiaro. Yung ano po, yung bayanihan na Medyo ginagawa. mabigat lang din to eh. No? So, this is actually a chapel and probably this is the last chapel na gumagamit pa rin ng cogondras na bubong. Mm. So, yan na yung ginagawa nila. Ipapalit yata sila ng bubong. Ang kapala, no? So, this was built around 1950s. Wow. Itong chapel. And by the way, time, lahat gawa sa Pugon, even the walls, the roof and the walls are made of Pugon. Now, upon the arrival of the Spaniards in Batanes in the 1780s, they also brought their stone cutters and then yung mason. This was introduced to us by the Spaniards, yung bahay na bato. But prior to the arrival, Mas matagal pa ba to kaysa kay House of Dakay? hindi naman po. Hindi naman. Mas nauna pa yun. Doon yun ang pinakauna. Prior to the arrival of the Spaniards, ganito talaga yung mga bahay ng mga Yubatans. It's Oo, made pati of yung Pugon, ano, no? yung mga walls. Pati walls nila. Then dati, wala pang walls. Eh. Tsaka sobrang baba. Parang lang, triangular lang. Oo. Tsaka mababa, kailangan mababa kasi bagyuhin po kami Oo, oo nga. para maka-withstand siya sa malalakas na typhoon. Oo. Kailangan mababa, tsaka nakatali. Gaano kakapal? Yung mga locals na dito. Tulong-tulong sila. Galing. Pag ganitong simba. School nila. Yung mga bata na sa eskwela. Natatalino ng mga bata. Kasi Ang galing nga eh. Hindi naman turista yung kausap natin, ay yung nakita natin kahapon, di ba? Pero ang galing niyang magtagalog. kaya matatalino yung mga bata dito. Kaya sinabing matatalino kasi sa isang classroom, lima lang sila. Lima? Lahat nasa honor roll ko. Natututukan talaga. I mean, may natututukan yung mga bata. Kasi yung ratio ng student to teachers napakababa po. Hindi kagaya sa Marami Manila. na ngayon, 50. 20. 50 kada room. And proud to More say than that, bata eh. you know, in the whole region too, Batanes has the highest literacy rate. Kasi halos lahat nakakapag-aral yung mga bata. Kung mayroon mga out of school youth, may programa din ng gobyerno. Yung tinatawag 50 na families may school. oh, tinatawag na ano, Naming turista din oh. Oo, naglalakad din sila. dito tayo.